So yun mga kabata, magandang hapon sa inyo lahat. Yan, oh. Ang ganda ng aking dami mga puno. Dito tayo sa may ubal. Tayo. Dadaging muna tayo mga kabata. Yan, oh. Yan. Dito naman yung mga puno-puno, oh. Mga kabata, oh. Yan. Dito tayo. Yan. Ganda dito. So magja-jogging muna tayo dito. Ganda dito. Malapit lang ito mga kabata sa aming door, kaya dito muna ako nag-jogging. Para maiba naman. Pagod ako sa yung lalakad mga kabata. Pinag-jogging ako, yan ako na maganda. Yan, doon naman sa kaunahang iyon ay mga basketballan. Yan, sabing kaganda. O yan na. Yan, yan ang highlight. Ganda mga kabatang. Kasi yung mga building na sa tabi ng eskwelahan, yan. Pati yan dito lahat. Yan, mga building yung eskwelahan, yan. Ganda. Kaso parang aambon. So yun mga kabatang, tapos tayo mag-jogging yun. Dito ngayon tayo, papahinga muna dito sa mga puno-punong ito. Yan, tayo tambay muna dito. Yan. Sobrang ganda mga kabatang ng eskwelahan ito. Wala akong masabi. Talagang ibang iba sa ako na. Ganda dito. Yun. Ganto muna ang vlog natin sa araw na ito. Meron pa rin nagbabasketball doon, mga batang. Sabi lang yun. Nung nakarating dito nga sa Taiwan, laki ng pagkakaiba sa Pinas. Makikita mo talaga yung unlad ng ibang bansa. Kahit saan ka makarating, makikita mo talaga kung anong kaganda ng CR. Sa CR talaga nakakatalaw. Sa park man laan dito mga kabatang, CR hinamang ganda. Kahit container ba niya, pero pag nakita mo parang hotel siya. Sa CR pala makikita mo talagang yung maunlad ang bansa. Talagang ibang-iba. Nung kami nga nung pagka nagtutur kami, sobrang kaluang ng CR lang 'yon. CR lang yun na itinayo na pagkalaki-laking building. Puro CR yan. Tapos doon lahat na parking, lahat yung mga bus, mga tour bus ay luang ng parkingan. Doon lahat nadaan, lahat yung para malibot ang buong Taiwan. Doon lahat nadaan. Basta ka naman daming pinagawang ditong sa CR na yung mga tambayan ng mga bus para iihi yung mga napapaihing mga yung sa nagtutur. Talagang makikita mo talaga CR pa lamang ka na pera na. Ganda. Talagang kala mo mall yung CR dito. Pag ikaw yung nung kami nag-tour noon, sa daming naming kasi pag bus ang sasakay mo, type ito Kaohsiung, marami kang dadaan na mga dati magsi-CR kami lagi yan. Kada 3 oras, 2 oras CR. Ganda talaga. CR pa lamang kaya maganda na. Doon makikita talagang mayaman ang isang bansa. Tsaka madisiplina ang tao. Disiplina talaga ang dito. Hindi basta-basta dito nagtatapon ng basura. So yan mga batang, dito muna ulit yung vlog natin, ang to. Maya po natin kung ano iduduktong nating vlog ngayong araw na ito. Yun. So yun mga kabatang, yun. Nandito ngayon tayo sa dorm at magluluto tayo ng pritong pulingan. Yan. Yan, tulingan natin. Pakasa pa. Yun, sarap yan. Yun. Na may kakain at niluluto ito tayong sinigang na tulingan din. Yan, ang daw ay talbos ng kamote. Yan.
Kagaya tayo mamaya ng ano, ng tawag dito, ng sibuyas sa bawang. At nandito yung ating istong yung ano, ito yung belly niya, ng belly ng ano, tulingan dito. Niwalay ko yung pasaulo. Yun o. Sisigang mga kabatang. Sisigang natin yan. Yan. Kumaya-maya po sisigang natin ito. Yan. Para may prito at may sisigang. Para masarap ang kain natin mga kabatang. Yun o. Natin ang ano. Yun, ganda. Ganda ng kaprito, maganda. Butit nakaabot pa tayo mga kabatang nito. Kanina sa palengke. Yan. Oh, saya. Ito na natin ito. Yan. Ito na ito. Unahin na natin ito. Lagyan na lang natin dyan. Pagkit lang maluto ang dito, sinigang na isda. Yun lang. Pagkit lang maluto ang sinigang na isda. Para may sabaw tayo. Pinakamatay yung luto nito lagyan mo lang ito. Pag nabula ka na, ayos na. Tapos ito, lagay na natin itong isda. Yung pinaka-ulo niya, yung pinaka-pelo niya. Ayan. Para may sabaw tayo. So, may sinigang mix na naman tayo mga kapatang dyan. Yun. Nailagay ko na rin yung isa, yung yung babalikin na natin. Masarap yung mga kabatang, yung tostado. Gusto ko yung tostado ang prito. Ayaw ko ng medyo yan. Sama na din natin ito para ngayon. Gusto ko yung tostado ang prito niya. So yun mga kabataan, sasalang na natin ang pangsinigang natin. Yan, nagbulak niyan, ay. Yan. Pagbulak niyan, talagyan na natin ng yung talbos tsaka yung sinigang mix. Para may makakain na. Mga kabataan, bulak na. Lagyan natin ng konti lang kasi konti lang. Tapos lagyan natin ng sinigang mix. Ayan lagyan natin ng sinigang. Kamote. Oh, ito, pampadami ng dugaw. Kain tayo. Kain tayo? Yung shoutout kay Friday. Yung nagluluto. Shoutout. Kain tayo? Kain mo tayo. So yan mga kabatang, yun, nagkakain na tayo. Meron ako ditong dragon fruit. Yan, binili ko kanina sa palengke. Ang tatlo po niyan ay 100. Pero malalaki na siya. Nagpunta ako ng palengke mga 11:30 kaya nakakabili tayo ng mura-mura. Kasi close na yun pagka mga bandang alauna na wala na mga alas 12:30 yan, pauwian na sila.
Kasi hanggang alas 8 hanggang alauna lang ang palengke dito. So yun, at ayun, ating titikman itong sinigang natin. Yan, talbos ng kamote. Oh, napakahusay ng talbos ng kamote yan. Tapos kuha tayo ng sabaw niyan. Tsaka yung yung ang sinigang kong yan mga kabatang, yung pinakabeli ng tulingan. Tapos yung mga laman naman mga kabatang pinirito ko na tosta. Yan. Gusto ko yung tosta yung lutong-luto. Nasasarapan ako ganun pagka yung lutong-luto, yung yung tulingan na pinirito. So yun, kaya po tayo yun. At ako alas 11:30 na nga ako na pumunta doon. At ako nakaabot pa nga ng tulingan. Minsan lang nagkakatinda doon mga kabatang ng tulingan. Nakabili ako ng 3 piraso. Yun. Is 180. Kaya mura. 180 ko nabili yung 3 tulingan. Kasi ang tulingan dito mga kabatang parang hindi pinapansin dito ng mga tsikwa. Hindi masyadong kinukuha nila yung tulingan. Mga Pilipino, yung Vietnamese, Thailander, Indonesia. Yan, mga nabili. Kaya nauubos din. Mura dito mga isda mga kabatang. Kaso nga lang, ibang isda. Hindi talaga yung sariwa pa. Talagang iba sa Pilipinas yung pagkasariwa ng isda. Nabibili ko sa Batangas nung pag ang napunta sa Batangas yung tulingan talaga sariwang sariwa. Kahit makintab talagang pag sinigang mo o kinamatisan mo talagang malasang malasa. Dito iba ang lasa ng isda mga kabatang, gawa ng ang dagat dito ay tabang, hindi maalat daw dito ang dagat. Kasi yung dagat niyan mga kabatang may hati yan, may tabang at saka maalat. Yung sa atin mga kabatang maalat yung dagat. Kaya siguro maraming isda dyan sa atin. Napakaraming isda dyan sa atin mga kabatang. Lalo ng tuna. Dyan sa Jensan. Nung ako umuwi ng Mindanao, doon ang bahay ko sa Mindanao mga kabatang. Ang dami talagang tuna diyan. Pero mahal nga lang yung tuna mga kabatang. Yung isang yung pinaka nila, yung pinaka belly mahal na yung tuna. Mahirap kasi hulihin niya mga kabatang yung tuna Talagang nahihirapan ng mga isda diyang hulihin. Talagang kakasugat-sugat na yung mga kamay naman yan bago mahuli. So yun, kaya po tayo mga kabatang at panibagong vlog na naman natin ito. Yun, at tinuloy ko lang kanina nung ako nag-jogging, tinuloy ko lang para makabuo tayo sa vlog. Yun, at maraming salamat sa inyong panonood at kayo lagi nakasubaybay sa aking channel. So kami po ay walang trabaho sa Lunes, kaya ngayon po ay araw ng Sabado, Linggo, Lunes, 3 araw ang walang trabaho kami, walang pasok. Kasi nga sa Lunes nga po ay dragon boat. Meron po dito sa Taipei na hindi ko alam kung saan mga yung karera ng bangka. Minsan nanalo may competition dito kasali din ang Pilipinas sa competition yon, yung sa dragon boat na karera. Dati napanood ko panalo yung Pilipino mga Pilipino, bibilis nila yung sa dragon boat. Kaya walang trabaho kami Lunes, holiday po mga kabatang. So yung kain po tayo mga kabatang ngayon. Talagang pasalamat tayo sa Diyos at lagi tayong malakas kahit ako'y inuubot sipon yun. So ako'y nakapagluto rin ng tulingan ulay. Mahirap talaga yung hanapin yung tulingan yan. Kaso nga lang hindi ba sariwa yung mga kabatang? Hindi sariwa. Kaya pinirito ko na. Tsaka dito mga batang, gusto ko magsinaing na isda kaso wala naman ditong kamyas. Wala talaga ditong kamyas. Dito nga bibili ka ng kamyas galing pang Pilipinas, ang mahal. Ilang piraso, $10 piraso, $70 ang kamyas na tuyo. Kaya naman kaya namang mahal. Dito wala kamyas talaga, naghahanap ako ng kamyas, wala talagang puno. Meron dito nakikita ko malunggay, puno ng malunggay, kaso lang mahirap makahanap ng malunggay dito. At nung nakakita pa dito sa may linggo, nanghihingi pa ako ng malunggay. Hindi ko na makita yung matanda doon na
yung pagka nagsasaka sila, nakakita kong punong malunggay doon, nahingi ako, hindi na kahirap nung humingi doon sa Chikwa. Pero hindi nila pinapansin dito ang puno ng malunggay. So yun, kain po tayo mga kabatang, kain. So yun mga kabatang, yan, at kainin na natin itong dragon fruit. Napakasustansya po yung dragon fruit na yan. Yan po kaya po ako lagi nabili yan kasi ako may acid reflux. Yan po nagpagaling sa akin. Gamot po yan sa sa acid reflux tsaka yung sa ulcer. Yung dragon fruit na yan ang napanood ko doon sa kasama po yan sa King Herbal na na ginagawa nila. Sarap po yung dragon fruit yan. Lasa po talagang yung yung para may gatas. Tapos pag nakain po ko niyan, mga maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Kinabukasan talagang tunaw na ang iyong kinain. Yung kinain mo, tunaw na talaga. Tapos ay tawag dito. Yung mga water, yung mga pakwan yan, maganda sa tiyan, melon. Yan mga kabatang. Gamot yan sa mga acid reflux. Diyan ako gumaling yung mga yung pagkain ng ganyang mga prutas na sadyang kalma yung tiyan mo, hindi na ina-acid talaga. Kaya ngayon noon talagang kinampayat ko, tumaba na ako ngayon dahil nga nalampas ako yung acid reflux na yan mga kabatang. Kaya maraming salamat sa Diyos at yung acid reflux ko minsan sa sobrang dami ng kain ko, minsan na-atake, pero kaya ko naman, okay na, naka-ayos na tayo. So yun mga kabatang, maraming salamat sa panonood at God bless po sa lahat.